Magandang araw po mga kababayan, mga kabarangay. Ako po ay muling nagabalik. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi po nakapunta dito. At dahil sa... kailan baga ako huling pumunta? Medyo matagal na po na hindi ako nakabisita dito sa aming sintang paaralan ng Torrijos Central School. Dito po ako graduate. Batch ano po ako? Batch 2000. Oo, tama. Batch 2000 po ako dito sa TCS, Torrijos Central School. Kaya samahan niyo po akong muli nating balikan ang aming paaralan na humulma at siyang naging dahilan sa amin pong pag-aaral. At meron po akong kwento sa inyo, may trivia po ako. Ang principal daw po ngayon dito ay dati kong teacher noong ako po ay grade 6. Kaya aalamin po natin kung ano na ang nangyari sa kanya. At the same time, kaya po kami nandito dahil meron po kaming kaibigan na akin pong tukayo na apuntahan, si Romeo. Yun pong nanalo sa Mimaropa Raa ay ating pong bibigyan ng kaunting regalo, medalya. Ito po yung dating principal's office kay Ma'am Amanda. Ay ngayon hindi ko na alam kung ano na ang setup nito. Meron daw pong meeting dito ang mga heads, school heads. So dito po dati ang principal's office. Ito kay Mrs. Amanda Par nung mga panahon namin. Pero ngayon, ano na po ito? Pakita mo daw nga. Supervisor's office pala. Tama, hindi. Supervisor's office pala ito dati pa. Opo, kay Mr. Humberto Rey. Ayun, so tatandaan ko si Sir Humberto Rey. Yan. So samahan niyo po ako dito kita mapunta. Ay kasama ko si Romeo, yung bata na nanalo ng champion gold, nakakuha ng gold sa Mimaropa Raa. 100 meter Opo, at saka 200 meter dash. Opo. Ano po? Ito, ano po sir itong building na ito? Pakita mo daw po. Wala pa siyang naka-assign na kung anong room. Oo. Pero bago lang din po yan na itayo. Okay. And then dito ho ang aming mga ang aming hi, hello. May practice pala. Ang pictorial. Ang mga, hi, si Renraya pala. May pictorial. Hi, si Ate Lala. Hi, good afternoon. Ikaw nag-picture? Hindi po, ako po anak po nung dahil po kami, ako pinagtrabaho sa Menro. Okay, sa Menro. Oh my God, mag-graduate ka na? Ang bilis naman, ang aking inaanak. Ay, dalaga na. Mag-graduate na pala ang aking inaanak. Grade 6? Akalain mo yun, grade 6. Mga bata, hi! Nakasuot na sila ng toga at mag-graduate na sila. Okay. So, ito'y very informal lamang po dahil ikaw din yung mag-graduate, di ba? Kagaya rin nila. Dapat sinuotan ka na namin ng So, very informal lamang po ito kasi, di po ba, siya po yung nanalo sa 100 meter dash. And 200 meter dash, ano tawag dun? Long run? Hindi, sprint po. Sprint run. Diyan po sa katatapos lamang na Mimaropa Raa Regional Athletic Meet na ginawa po sa Puerto Princesa City, siyudad ng Palawan. At syempre, natutuwa kita dahil at naghahanda na rin po siya sapagkat siya po ang kakatawan sa buong rehiyon ng Mimaropa sa nalalapit na palarong pambansa. Saan gaganapin yun? Sa Ilocos Norte. Sa Ilocos Norte. So, siya po ang ating kababayan mula po dito sa Torrijos Central School kung saan ang inyong DJ Myong ay nagtapos ay ang maggadala. Siya po ay nagdala ng karangalan sa ating bayan, sa ating lalawigan. At the same time, siya naman ay magdadala ng ating pangalan sa palarong pambansa. Kaya nararapat po siya na bigyan natin ng kaunting token. Bigyan po natin siya ng medalya. Kita ang gagawad ng medalya sa inyo. Saksihan ng inyong mga kaklase. Okay? Saksi kayo. Pakita mo, mga kaklase mo ito? Hindi po. Hindi, mga ano sila? Section lang po. Section. Pero ka-batch. Ka-batch nila. Dito din ako graduate ng elementary. Bata rin dyan kami naglalaro, nung nasira yung plaza.
Yung plaza ng Gibara, yun ang tawag namin ay hanggang ngayon Gibara pa rin. Naku, nakikita ko, ang nababanaag ko ang mga sarili ko sa inyo nung ako'y na-graduate ng elementary. Sinong nyo, guest speaker nyo sir ngayon? Si Dr. Gian Magdalita. Oo, wow, pinsan ko yun. Super proud ako kay Dr. Gian Magdalita. Siya po ang head ngayon ng Municipal Tourism Office. Pakita nyo naman. Hi! Kayo dyan. One more. Sorry, mamang ingay namin. So, yan. So, para na po kayo at ga-award kita. At ga-award kita dito ha sa kay tawagan natin si Ma'am Lara. Tara dito. Hi, Bibi. Hi. Congratulations sa inyo. Graduate na kayo ng elementary. Yay! Dito rin ako graduate ng elementary ng grade 6. Oo. Yan. Hi. Hi, hello. Ikaw pala ang Ako po yung chat mo. Oo nga ni. Anong ganda mo pala. Oo, salamat ha. Makikita mo na yung inedit mo. Oo, mga tarpaulin. Oo. So, gabigay na po kita. Very informal lamang po ito dahil natuwa po kami sa kanya. Dahil, yun nga ni po, syempre, itong batang ito, alam niyo po yung sakripisyo niyan. Yan ay disiplina, si Sir, na sigurado na dapat siya ay makapag-practice at makapag-prepara, makapaghanda sa kanyang laban. And true enough, dahil sa kanyang sakripisyo, ay siya po ay nanalo. Siya po ang nanalo sa lahat ng mga lumaban sa 100-meter dash and 200-meter dash sprint run sa Mimaropa-Raa. Kaya deserve niya po na makatanggap ng medalya, 'di ba? So meron ukit ng medalya dito. Bago pa man siya official, 'di ba? Ito yung mga maliliit na bagay lang pero nakikita niyo yung ngiti. Nasa yung mga medalya mo? Asuotin mo yun sa graduation mo? Nakakatuwa naman. Susuot mo ang maraming medalya. Tapos asuotin mo rin ito. May additional karing medalya galing sa Marinduque News dahil ina-acknowledge, ina-recognize ng Marinduque News ang iyong kontribusyon sa ating bayan at sa ating lalawigan. Sana ay marami pang kagaya ni Romeo Pareño ang magdala ng karangalan para sa ating bayan. Kaya deserve mo, hindi pa man ikaw, ito po'y graduating student din ng grade 6. So, plus additional medal na naasuotin mo sa iyong graduation. Pero advance na, dahil deserve mo rin makatanggap naman ito, ay ang medalya. Maliit lamang ito na bagay, pero alam ko na ito'y magiging inspirasyon mo sa paglaban mo sa palarong pambansa. Super proud kami sa iyo. Romeo Pareño. Proud ba kayo kay Romeo? Diba? Sabay ang bigkas. Sanay na sanay kay Ma'am Lala. Okay? Okay, so, bibigyan natin siya ng medalya kasi deserve niya makatanggap ng medalya dahil ikaw ay kasama natin si Coach. Coach! Tara, Coach. Picture ko ito. Ma'am, kayo po ang advisor, Ma'am Lala? Yan. So, meron yan sa likod na Marinduque News Network. Marinduque News Network medal. Okay? So, asuot ko na ito sa iyo. Yay! Congratulations, Tutoy. At, yan, deserve mo makakuha ng medalya. Sana marami pang kagaya ni Romeo ang mabigyan at mag-excel. Hindi lamang sa sports, hindi lamang sa academic, bagkos ay pakita nyo na kayo ay mabuting mga bata at kabataan ng ating bayan. Okay? At meron din daw regalo si Kuya Alfred. Pero maliit lang ito. Ito ay pang merienda mo. Ha? Yay! Deserve mo yan. Ano masasabi mo na kahit papaano ay nare-recognize ang iyong galing at ikaw ay na-acknowledge namin dahil sa iyong kontribusyon sa ating komunidad? Wala. Okay. So, eto na lamang. May mga anong gusto mo dahil marami kang mga kabatch, mga kaklase nandito. Ano mensahe ang gusto mong sabihin sa kanila lalo pa at mag-graduate na kayo ng elementary? Salamat sa iyong pagsuporta. Okay. At sa panonood sa akin. Yay! Okay. And si Sir, may lakad. Kasama natin si Sir. Yan po yung coach
ng Sir Amante. Ano po, ng coach ni Tutoy, ni Romeo. Sir, any message? Good luck, Romeo, sa iyong palarong pambansa na sana'y makapag-uwi ka ulit ng marami pang goal. Yay! No, sana marami pang goal. Thank you po. At pakita nyo naman. Sige, okay. Thank you so much, Romeo. Good luck. Okay. And sa inyo naman, baka gusto nyo may gusto kayong sabihin. Anong masasabi nyo kay Romeo? Good luck po kay Romeo. Ang galing po ni Romeo. Ang galing sobra sa 100. Gising po. Tapos may gusto kayong batiin mga magulang ninyo. Dali, Shoutout po kay mama tapos kay daddy. Tara dito. Oh. Shoutout po kay Bernel at saka Glide sa Tipo Latino po. Yeah. Shoutout po kay mami at daddy. Saan pangalan? Lilia at si Jan po. Ate Lilia Roldan. Ayun. Ang laki mo na. Ang laki na nitong batang ito. Mag-graduate na rin pala si Ate Lilia. And, ma'am, any message muna sa iyo si Ate Lala, si Ma'am Lala. May message po kay ma'am. Para sa mga graduating student na lamang. Kayo po ang advisor ng grade 6 grade sa 6. Lueta. Kasama ko po si Sir Nes. So pare sila palang advisor ng grade 6. Any message po sa ating mga graduating students? Sa lahat ng aming mga estudyante. So congratulations in advance at good luck sa inyong high school level ng inyong pag-aaral. Secondary level. Thank you po, ma'am. Alright. And meron lamang akong thank you. May gusto pang bumati. Okay. Meron lamang po akong babatiin sapagkat nakita ko and personally na-meet ko ang isang kaibigan na alam nyo po, may trivia ulit ako sa inyo. Yung nag-edit po nung aking tarpaulin, nung akin pong picture doon sa tarpaulin na ginamit ko po para sa aking kandidatura sa pagkakonsehal ng Bayan ng Torrijos. Siya po! Hello po! Yan, ang ganda mo pala. Oo. Ning, ano tawag dito ay i-plug mo na lamang yung iyong business. Sige. Okay. Ayan, hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. So, shout out po sa Momenta Cinema, Photography and Printing Services. So, kami po ay nagpipictorial ngayon sa grade 6 sa Torrijos Central School. Ang ginagawa po ng business namin ay picture ng mga graduation, printing ng mga t-shirts, at marami pa pong iba, kunwari, weddings, ganun po. So, katulad kay Sir, nag-edit din po kami ng kanilang mga mga pictures. So, supportahan po natin sila Sir Matakat, ang kanyang grupo, ang independent po yun po. Maraming salamat. Thank you so much. At anong Facebook page mo at contact number kung saan pwede silang tumawag? Yes po, ang contact number po, Facebook page po namin, Momenta Cinema, 091558855254. Alright, thank you so much and good luck. God bless. And sa lahat ng mga kababayan, nagbigay na nga po kami ng konting medalya, isang medalya pala, at konting regalo kay Romeo Pareño, yung nanalo po sa Mimaro Paraa. And syempre, habang naglalakad po ako, nakita ko po ang isa sa mga tao na napakalapit po sa puso ng inyong DJ Myong dahil siya po ang naging kasangkapan at humulma sa aming pagkatao nung kami po elementary. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga kabarangay, dito po nag-graduate ang inyong DJ Myong sa Torrijos Central School. At natutuwa po ako sapagkat ang principal po ngayon ay ang akin pong guro nung ako po ay high school. High school na ako po elementary. Si Mr. Joselito Linga na hindi ko po makakalimutan. Alam niyo po ba kung bakit? Higpit po nito. Kami po ay elementary. Kami po ay inapagdala. Kami po ay meron po kaming project. Siyempre, kailangan po namin magdala ng poste at saka po magdala ng abono. Siyempre, tas minsan sa mga activities po kami po yung mga pasaway. Siyempre kami graduating student, kagaya po nung kanina, mga graduating student po kami. Ngayon, siyempre, pag mga pasaway, siyempre, meron niya ang sabi nga ni ay pagdisiplina. Nako, ganito mong ginawa sa amin ni Sir Roselito. Ang kapartner ko po, ay yung aking kabatch, si Pebi. Kung si Pebi Barrios, malaki, ang liit ko po noong ako elementary. Ang liit ko, ganyan. Tapos ay, yung akin pong kabatch ay yung akin pong, pinsan ko rin yon si Pebi, ay matangkad po yon. Ay kami po ang pinagpartner sa pagganito. Ay di ako po hila-hila ang tainga sa paglok sa po ng pagganyan. Mas maliit po. Mas maliit ako. Ay di hila-hila po yung tainga ko. Ang dami po na ilang bagang ganito. Ganapa ganito ho kami. Si Mr. Roselito Linga po yun. Kaya kami po'y lumaki at habang nag-aaral ay mga disiplinado po kami dahil kay Sir Roselito. And tingnan nyo nga po yan. Who knows that eventually
our advisor during the time na kami po ay elementary grade 6, ay siya na po ngayong principal ng Torrijos Central School. Magandang araw po, sir. Ang haba ng intro, ano? Magandang araw po, sir, at welcome po sa ating programa, sir. Linga. Thank you sa ating estudyante. Yung nasabi natin ay yun ay bahagi ng pagdidisiplina ng ating mga estudyante during that time. Pero sa ngayon, hindi na po pwede yung mga ganung style. Because nabibilingan. yung tinatawag natin children's right. Pero tingnan naman natin yung attitude ng mga bata ngayon as to compare during your time. Correct po. So, and ako personally, on my personal capacity and opinion, dahil personal na experience namin yun yung ganong uri ng disiplina na para sa akin, nararapat lamang, lalo pa kapag yung mga bata ay kinakailangan na talagang madisiplina sa paraan na kagaya ng ginawa ninyo, na siyang naging dahilan kung bakit kami mas lalo naging porsigido at meron takot din. Importante yun Yun, meron kang takot in a sense na dahil sa kailangan mo gumawa ng mga takdang aralin dahil sa mga ganun or yung mga asignatura o iba pang mga aktibidades. Yun yung sabi ko, kung akong tatanungin at kung ako'y magkakaroon ng anak, hahayaan ko kasi parang pinagkaloob ko yung kami sa inyo, sabi nga namin ilang oras yung ginugugol niyo po ng mga teacher sa mga bata at sila yung mas ulayaw, nakakaalam kung anong ginagawa ng bata sa loob ng paaralan. Kaya para sa akin, syempre, kaakibat syempre ng responsibility din ng mga guro. Gayun pa man, dahil sa yun inaranasan namin, ako po'y sumasang-ayon dun sa ganung uri ng pamamahala. At kung sakaling magkaroon ako ng pamilya, ng anak, sasabihin ko sa mga guro, ipagkakatiwala, kayo na po ang bahalang dumisiplina sa anak ko na sa paraan po ninyo ay tama at kalugod-lugod. So, I would say because of so many yung mga ganitong mga usapin, and syempre pinag-uusapan din sa social media, gayun pa man, syempre nirespeto po namin, hindi naman nawawala. Ito na nga po, sir, yung tanong ko. Doon ko dadalhin yung aking last na question. So ngayon na kayo ang head ng Torrijos, ng isa sa mga paaralan dito sa Marinduque, ang Torrijos Central School, paano nyo ini-incorporate yung paraan ng pagdidisiplina noon at tipo o uri ng pagdidisiplina ngayon? So, paano nyo yun pinagsasabay? At ano yung nakita ninyo na kailangan pa na dapat nating i-adapt para yung ganong aspeto? Kasi nakita ko on our side, sabi ko nga, kung generation namin yung tatanungin, sa amin, pabor kami doon Paano nyo yan ina-apply kayo bilang head ng paaralan? Kagaya nga na sinabi natin, kinakausap natin sa mga magulang yung kalagahan ng pagdidisiplina ay kasi dapat yan nag-i-start sa tahanan. Pero ang nakikita rin natin sa kanilang tahanan, hindi na rin po pwedeng gamitan ng kamay na bakal ng mga magulang ang kanilang mga anak, pulos diplomasya. Kaya lang, ang ginagawa natin sa ngayon, ating ipinapaalala sa kanila yung yung naging ang kalalagayan ng mga dating mga estudyante noon as to compare ngayon. Kaya kung gusto natin na maging successful sila katulad ninyo, katulad nila, dapat din nating tingnan na palagahan yung disiplina at paaralan sa ating mga sarili, lalo na sa paaralan. So yun yung aking pwedeng ma-suggest na ang disiplina, binibigyan ko ng diin, nagsisimula yan ay sa Kaya pinapalakas ko ngayon ang ugnayan ng paaralan sa mga magulang. Pag may problema ang bata, kinukulap po kagad ang atensyon ng mga magulang. At nagkakaroon kami ng waiver kasi ngayon kung pag ang bata ay merong naka 3 times na tawag doon, yung hindi mo na siya madisiplina, pwede natin siyang ikonsulta sa DSWD, and that is the way o intervention na pwede natin kung talagang ang bata ay hindi mo na masaway dito sa paaralan, mayroong recommendation na po pwedeng ang bata ay ialis dito sa paaralan at medyo mahirapan sila kapag sila pumasok sa ibang paaralan. Kaya yun yung lagi kong pinapaunawa sa mga magulang. And ako labis-labis ako nagpapasalamat sapagkat alam ko kung gaano kahirap para sa mga guro. Kayo nga ang sinasabi na ikalawang magulang
at magulang ng mga bata sa loob ng paaralan. Pero sinisiguro nyo ho na talagang ang bawat isa, ang bawat mag-aaral ay makakakuha ng sapat na kaalaman at bukas makalawa magagamit nila ito sa kanilang buhay. And sir, bago pang wakas na lamang sa mga mapapanood dito ng ating mga alumni dito po sa Torrijos Central School, baka may mga mensahe po kayo na naisip paabot sa kanila. Samantalahin na po natin ang pagkakataon na ito, Sir Linga. Yan. Ito isang maraming salamat bilang isang school head. Siyempre ang interest sa isang school head ay unang-una may paayos natin ang learning environment natin, may improve ang performance ng mga bata. At ang buhay niyan ay nasa stakeholders. Kaya nga kung titingnan natin, ang Paaralan Sentral ay 1903 pa na itayo. And out of that year, marami na mga successful ng produkto ng Torrijos Central School. Kaya ang aking panawagan, marami mga dapat pang i-address dito sa ating paaralan. Unang-una, yung ating perimeter, sa building medyo okay naman, pero yung perimeter fence natin, labas-pasok ang mga tao, din talagang control na pumapasok dito sa ating paaralan ay hindi natin makontrol because yung ating perimeter fence ay hindi maayos. Ongoing din natin yung pagpapaayos ng mga concrete fencing, concrete pathway natin para maging conducive sa learning. Then ang isang problema pa rin namin dito ay ang wish ng mga teacher dito ay magkaroon ng LED TV sa bawat room. Kaya yun ang aking kasi nakakatulong yan sa mga bata, mabilis na ang pagtuturo ng mga bata ng mga guro at maunawaan ng mga bata ang mga itinuturo kung meron sila nakikita Kaya marami kasi ngayon dito sa mga classroom ay may TV nga pero napakaliit kung hindi kagad siya makita kung ikaw ay nasa ulihan nakatingin. Kaya doon sa ating mga stakeholders dito, yung mga nag-aaral dito na mga kahit hindi mga successful, ina-accept namin yung kung ano man ang may itulong dito sa ating paaralan. And tayo ay kahit 2 taon pa lamang dito sa Torrijos Central School kasi ang mandato sa atin ay minimum of 3 years, maximum of 5 years sa isang paaralan. At ina-assure natin na yung mga years na binibigay sa ating pagkakataon dito para makapaglingkod ay ginugugol natin ng produktibo. Kaya doon sa mga stakeholders natin, sa mga alumni natin na nag-aral dito ay hopefully makita ninyo yung pangangailangan ng paaralan. Hindi ito para sa Torrijos Central lamang, kundi in particular sa ating mga mag-aral. So ngayon darating na June ay pasukan na naman, kaya yun yung time na tinatawag natin Brigada Eskwela sa paghahanda ng muling pasukan ngayon 2025-2026. Kaya kung ang bawat isa ay nagnanais na tulungan ang ating paaralan, ay pwede naman kayong makipag-usap o magpadala ng tulong kasi ngayon ay merong tinatawag na no collection policy. Hindi natin po pwedeng persahin ang mga magulang na sila ay mag-contribute sa pangailangan ng school. Kaya ang ginagawa ninyong ilingkod ay nagtatap ako sa mga successful na mga nag-graduate dito sa Central. And then pinapadala ko sa kanila yung mga project proposal, request, through donation. Kaya kami po ay tumatanggap dito ng donation ayon sa inyong kabukasan ng puso sa pangailangan ng aming paaralan. Marami po salamat. Maraming salamat po, Mr. Joselito Linga. Siya po ang ating principal, kasalukuyang principal ng Torrijos Central School. At panghuli na lamang ay baka may mga naiso kayong mensahe pa dahil mag-graduate na po ang mga bata. Ay teka muna po. May nakalimutan mo pala akong tanong. Ilan na po ang kabuuang bilang ng atin pong mga mag-aaral na enrolled dito po sa ating paaralan ng Central? Sa kasalukuyan, medyo bumaba ang ating enrollees compare doon sa mga nakaraang mga year dahil nga marami na mga nagbukas na ibang mga institution kagaya ng OMSA, naglagay na sila ng kinder na supposed to be yung mga enrollees nila dito sa Central. Then yung iba ay nagbukas na rin ang buwangan ng Integrated National High School, magbubukas, kaya in-encourage na lahat ng taga-buwangan ay doon na rin mag-enroll sa kanila. So yun kasi mga yan, tinatawag natin catch-up area, kaya unti-unti bumababa ang ating mga enrollees ngayon. As of now tayo ay nasa 548 lang, kasama na yung ating mga SNED o yung ating tinatawag na mga special
learners kasama doon sa 548. So, unti-unti kasi bumababa na ang enrollees ngayon dahil nga sa tinatawag nating population control, then yung pagbubukas ng iba't ibang mga catchment area ng kanilang mga paaralan. Kaya nga, dati during your time, marami kayo doon. Tatlong section kayo per grade. Ngayon, may 2 na lang. Mayroon pa rin 3. Kaya lang, ang bilang ninyo noon ay mga 50 ang isang section ngayon. Mga naglalaro na lang ng mga 30, ganyan. Kaya, the more na bumababa ang enrollment, miliit ang number ng teacher. Kaya ngayon, during your time, ang central, nasa mga 35 kami noon. Pero ngayon, mga 21 na lang, kasama ang non-teaching personnel. So, yun ang kalagayan. And yan ay true sa lahat ng school sa bawat paaralan dito sa distrito ng Torrijos. Ayun. So, ganun na pala ang sistema, ang situation ng ating edukasyon, lalong-lalo na sa mga ganitong lugar. Nako, maraming salamat sir sa impormasyon at maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan na nanood at sa mga alumni na handa pong tumulong at magbalik ng kanila pong tulong at ng kanila pong kumbaga ay it's about time pag medyo meron na ay balik. Sabi ko nga doon sa aking speech dati, kapag dumating na ho sa punto na tayo po ay medyo okay na ang sitwasyon ng buhay, ay huwag po nating akalimutan ng ating mga paaralan dahil sila po ang nagsilbing daan kung bakit naman tayo ay nandito sa ganitong pedestal ng sitwasyon ng ating buhay. Naku, mabilisang panayam lamang po ito mga kabarangay. Nandito pa rin po ako sa Torrijos Central School at nakita ko po ang ating idolo, kaibigan, napakahusay. Siya po ngayon ang kasalukuyang district supervisor ng Torrijos District, sa buong Torrijos, sa mga paaralan, elementarya dito po sa bayan ng Torrijos. Ang ating kaibigan si Dr. Monggol. Yan. And sir, kumusta po kayo? Minsan pa ay kayo po ay nakasama ko sa ilang mga aktibidades and natutuwa ho kami dahil sa kabila ng pagmamahal mo sa iyong bayan. Siya po kasi ay taga Buwak. Pero sabi niya sa akin kanina ay mas napapamahal na siya at siya'y nag-enjoy dito sa bayan ng Torrijos. Sir, kumusta po kayo dito sa Torrijos? So, okay naman. Masaya ako na ako ay mapapunta sa Torrijos sapagkat dito sa Torrijos ay ang mga tao ay supportive, mababait at laging tumutulong sa mga paaralan. Kaya ako'y nag-enjoy. Siyempre gusto ko rin bumalik sa Buwak, pero sa ngayon na ako'y nandito ay basta masaya ako. At sabi nga nila ay tumaba daw ako ay siguro ay talagang masarap magmahal ang mga taga-Torrijos. Sa totoo lamang yan. Maliligat po pati. But anyway, sir, ano po ba ang bago may mga update po ba tayo sa kabuuan, sa mga paaralan dito po sa bayan ng Torrijos? Kasi I heard na magbubukas ang ating integrated school sa Buangan, Buangan sa Barangay Buangan. Kasi lahat ng yun, di po ba ino-oversee mo po? Tinitingnan nyo po? Kayo po ang nag-manage po ng kabuuan. So napakapalad po ng Torrijos sapagkat dito sa Torrijos District magsisimula ang kauna-unahang integrated school. So yan po ay sa Buangan Elementary School sa pamamahala ni Sir Jaime Almonte. So dito rin po sa Torrijos ay magkakaroon ng piloting ng enhanced senior high curriculum. At ito naman po ay ang magiging kalahok ay ang OMSA. And siguro any messages na lamang po sa ating mga teaching personnel, non-teaching personnel at sa kabuuan sa atin pong mga mag-aaral sa bayan po ng Torrijos. So ngayon po ay panahon ng pagtatapos at recognition. So sa lahat ng mga achievement ng mga bata sa Torrijos, ako po ay nagagalak at aking ipinagmamalaki sapagkat kami kahit maliit lamang at simple ang distrito ng Torrijos ay ang Malibago Elementary School at ang Matuyatuya Elementary School ay awardee sa regional contest sa journalism. Wow! Sir, tawag dito,
meron ilan po ang identified kaya lang request dapat ng ng mga barangay. Yun pong OMSA ay nag-request po sa atin ng medalya para dun sa mga graduate ng journalism nila. At saka po yung pakaskasan ay nag-initiate po kami, galing po kami doon. Ang kanilang graduation ho doon. And then yung pakaskasan, may mga na-meet din ho ako doon ng mga mag-aaral na nag-excel naman o kaya ay basta kasali sa journalism kasi yun po talagang malapit sa puso ko. So nagbigay ho kami ng medalya doon. So siguro next year ho, mag-collaborate ho kita na yung mga individual, mga estudyante na nag-excel sa larangan ho ng pamamahayag at ng media and communications ay pwede ho nating bigyan ng kaunting at simple na recognition coming from Marinduque News Network. So marami pong salamat at yan po ay aming aasahan next year. Sige po. And yun sir, maraming salamat sir and salamat po sa pag-aasikaso ng ating mga paaralan. Ilan po ba ang kabuang bilang ng paaralan elementarya kung sa buong Torrijos and ganun po ang high school? 35. 35 ang high school po. Ang high school ay 8, 27 ang elementary. Pero nakakatuwa sir, alam niyo po ba kung bakit? Alam niyo po ba sir kung bakit? Kasi ay yung Buwak, kaunti ang high school, di ho ba? Sa Buwak ay Ilaya, tapos Ilaya High School, sa Buwak North at sa Marinduque High, tapos sa Kawit yun sa Buwak South. Tatlo lang. Samantalang ang laki ng population nila, di ho ba? Samantalang ang Torrijos, kahit maliit na bayan, pero ang dami ng mga high school. Di ho ba? So dyan ho natin nakikita kung talagang porsigido, I would say lalong-lalo na po ang mga ang LGU na mas payabungin pa natin ang atin pong mga paaralan, padamihin pa natin ang ating mga paaralan sapagkat sabi ko nga po, ito po ang susi sa katagumpayan ng isang individual. Alright, ako naman po si DJ Myong pansamantalang nagpapaalam muli sa ating pong programang Myong Stories. Maraming salamat po Dr. Monggol sa inyo pong oras at sa panayam na ito. God bless everyone at mabuhay po ulit ang ating pong mga graduate ng Torrijos Central School. Bye-bye. Thank you.